Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Kwaresma at ang ating Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na makiisa sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapatawad sapagkat Siya ay mapagmahal at mapagpatawad na Ama. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit kay Jesus upang makinig. Ang mga Parisi at mga Eskriba ay naggulong-gulungan. Ang taong ito, anila, ay tumatanggap ng mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Sinabi sa kanilang kalinhagan ito, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa ama, Ama, ibigay mo sa akin ang aking mana. At hinati ng ama sa kanila ang ari-arian. Pakalipas ang ilang araw, tinipon ng bunsong anak ang lahat niyang kabuhayan. Nagtungo sa malayong lupain at doon nilustay ang kanyang kayamanan sa isang halaghag na pamumuhay. Nang malustay na ang lahat, sumapit sa lupain iyon ang isang matinding taggutom at siya ay naghikahos. Kaya't siya nagsadya tagpaupa sa isang mamayan doon at pinaparoon siya sa kanyang bukid upang mag-alaga ng mga baboy. Ibig sana niyang lamnan ng kanyang tiyan na mga pinagtalupan ng kinakain ng mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Noon ay nagdili-dili siya sa kanyang sarili at winika, anong daming upahan sa bahay ng aking ama, nananagana sa pagkain, samantalang ako rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako at paruroon sa aking ama, at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ariin mo na rin ako na isa sa iyong mga upahan. At siya tumindig at nagtungo sa kanyang ama. Malayo pa ay natanawan na siya ng kanyang ama at taglay ang malaking pagkahabag. Sinalubong siya, niyakap at hinagkan. Sinabi sa kanya ng anak, Ama, ako'y nagkasala laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Datapwat hindi ka ng ama sa kanyang mga utusan. Madali, dalhin ninyo ang pinakamagandang damit at isuot sa kanya. Suotan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at sapin ang kanyang mga paa. Kunin at patayin ang pinatamang baka. Magsikain tayo at magsaya, sapagkat ang anak ko ito ay namatay at muling nabuhay. Nawala at siya ay natagpuan. At sinimulan nila ang pagsasaya. Ang anak na panganay ay nasa bukid. Nang papauwi na at palapit na sa bahay, ay narinig ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga utusan at itinanong ang dahilan niyon. Sumagot ito sa kanya, Nagbalik ang iyong kapatid at ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang baka, sapagkat nagbalik siya na mabuti ang kalagayan. Na magkagayon ay nagalit siya at ayaw pumasok. Lumabas sa kanyang ama upang himukin siya. Datapwat sumagot sa kanyang ama, Ilang taon na akong naglilingkod sa iyo na hindi lumalabag sa iyong mga utos.
At kailanman ay hindi mo ako binigyan ng kahit na isang maliit na kambing na ikapagkakatuwaan namin ng aking mga kaibigan. Datapwat nang dumating ang anak mong ito na naglustay na iyong kayamanan sa masamang babae, pinatay mo ang pinatabang baka. Subalit, anak ama sana, anak, ikaw ay lagi kong kasama. Ang lahat ng aking ari-arian ay iyo. Gayunman, nararapat na tayo magpiging at magsaya, sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay at muling nabuhay, nawala at siya ay natagpuan. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Ito ang pananalita ng isang galit na ama sa kanyang anak. Kung maglalayas ka at aalis ka sa bahay na ito, hindi ka na makatutuntong muli sa bahay na ito, sapagkat ayaw ko nang makita ang pagmukha mo. Hindi kita tatanggapin, hindi kita patatawarin kung ikay magbabalik sa akin. Minamahal ko mga kapatid, ang dami nang naglayas na mga bata. Ang dami namang mga anak na nalulung sa masamang bisyo. Umalis ng tahanan. Subalit dumating ang mga pagkakataon na nais nila na sila ay bumalik. Nagsisisi sila sa kanilang mga kasalanan. Subalit hindi nilang magawang bumalik sa kanilang tahanan dahil sa takot sa kanilang magulang na nagbanta sa kanila na hindi patatawarin, hindi tatanggapin. Kahit lalong nalulung sila sa kasamaan hanggang sa mapahamak ang kalambuhay. Maraming mga kaaway ang nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Maraming gustong bumalik at humingi ng tawad sa kanilang mga kaaway. Subalit hindi nila magawa sapagkat naroon yung takot ng rejection na hindi sila tatanggapin ng kaaway, na baka lalong magalit sa kanila yung mga kaaway, kaya't lalong lumalayo dahil hindi sila napatawad sa kanilang kasamaan o maling nagawa. Mayroong isang sundalo na naroon na naman sa harap ng court martial, na yung mga judges doon sa court na yon ay pinamumunuan ng isang colonel, isang kapitan, at ilang sundalo. Nang humarap yung sundalong yon doon sa court na yon, kumamot at nagalit yung colonel. At ang sabi niya, ikaw na naman, ilang bisis ka nang pumarito, ilang bisis ka na namin na pinarusahan. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin sa iyo upang ikaw ay magbago. Yung isang captain na member ng court ay nagsabi doon sa colonel, Colonel, tignan ko nga yung record na yan. At makita niya yung record na yon ng taong yon na nasa harap nila. Sila ay nag-meeting. At sinabi ng kapitan na yon, Sir, meron pa isang bagay na hindi tayo nagagawa sa taong yan. Hindi pa natin napapatawad ang taong yan. At sila nagkaroon ng deliberation. Nagkaroon sila ng pagtatalo. Subalit at the end, ay nagkaroon sila ng decision. Kaya ang sabi ng colonel doon sa taong yung sundalo yun, alam mo, nagawa na namin ang lahat na dapat namin gawin. Subalit ngayon, sa pagkakataong ito, ang lahat ng record mo ay aking pupunitin. Sisirain ko at hindi na namin pagbabalikan ang record mo pasimula sa una mong pagkakasala
sapagkat sa panahong ito, ikaw ay aming patatawarin. Ikaw ay malaya na. Nung marinig ng sundalo yun, hindi siya makapaniwala. Sapagkat ini-expect niya na siya'y parurusahan na naman ng korte na yon. Subalit nang marinig niya yung pagpapatawad na yon, yung salita na walang galit na nagmumula doon sa kernel na yon, hinawakan niya yung kanyang ulo at tinabunan niya yung kanyang mukha. At pagkatapos dahan-dahan bumagsak yung kanyang ulo. Naroon yung pagsisisi. Umiiyak siya sapagkat siya ay nakadama ng pagmamahal sa korteng yon. Umalis ang sundalong ito. Pagkaraan ng 6 na buwan, ang sundalong ito ay naging modelo ng kanilang company at siya ay pinagkatiwalaan ng halos lahat ng mga opisyales ng mga sundalo. Minamahal kong mga kapatid, ang buhay ng sundalong ito ay parang buhay natin. Paulit-ulit tayong nagkakasala. Sa sakramento ng kumpisal, o kaya sa mga tao na nagawa natin ang pagkakasala, nakakahingi tayo ng patawad. Pinatatawad nila tayo. Subalit paulit-ulit pa rin tayong nagkakasala. Subalit ang pagkakaiba lamang ng sundalong ito sa atin, nang siya'y makatanggap ng kapatawaran, siya ay nagbago. Binago niya ang kanyang buhay. At dahil dito, nakita ang tunay na pagmamahal. Minamahal ko mga kapatid, sa banal na ebanghelyo ngayon ay nakita natin ang isang kwento, talinhaga ng alibughang anak, prodigal son. Subalit sa pagkakataong ito, kung napapakinig lagi natin na ito'y kwento ng prodigal son o alibughang anak, nais kong bigyan ng pansin ngayon at bigyan ko ng mas higit na diin yung pagmamahal, yung pagpapatawad ng Ama. Sapagkat ang Amang ito ay mapagmahal at mapagpatawad. Kung wala itong pagmamahal at pagpapatawad ng Amang ito, hindi magkakaroon ng tunay na pagbabago, ng tunay na pagsisi, tunay na pagbabalik loob ang alibughang anak. Mapagmahal ang Ama. Kung titignan natin sa simula pa ng bunsong anak, mapagmahal siya sapagkat nung hiningi ng bunsong anak yung kanyang parte sa kanyang mana, dahil sa pagmamahal, ibinigay ng Amang ito. Kahit alam niya na maaaring hindi ito para sa kabutihan ng kanyang anak. Alam niya na naroon lagi yung tukso, nalustayin ng kanyang anak ang kayamanang ibinibigay niya. At yun nga ang nangyari. Nalustay yung kayamanan. Subalit kung pagbabalikan natin, ano ang ginawa ng Ama pagkatapos na umalis ng kanyang bunsong anak? Kung makikita natin ang dumating yung kanyang anak, nakita ng Amang ito, malayo pa yung kanyang anak. Nang ibig sabihin, nung umalis yung anak na yon, ay naroon lagi ang kaisipan ng Amang ito, mapagmahal na Ama. Iniisip niya lagi ang kalagayan ng kanyang anak. Iniisip niya na kung nasaan ang kanyang anak, na kung ito ay maaaring bumalik sa kanya. Kaya nga, nang bumalik sa kanya, malayo pa ay nakita na niya ang kanyang anak. At dahil doon sa papagmahal na yon, sinalubong niya ang kanyang anak at niyakap. Minamahal ko mga kapatid, sa kultura ng mga Israelita, hindi ito gagawin ng Ama. Lalo't lalo na alam niya na nilustay yung kayamanan. Kahit sinong ama na naririto o nakikinig, alam natin na kung nakagawa ang isang bata ng kasalanan, hindi sasalubungin niya ng Ama. Hihintayin niya yung kanyang anak at hihintayin niyang humingi ng tawad sa kanya bago niya patawarin kung patatawarin niya. Kung minsan nga hindi pa patawad,
Bibigyan niya ng panahon. Titingnan niya kung talaga nagsisisi ang kanyang anak bago ito patawarin ng isang ama. Pero anong ginawa ng amang ito? Niyakap niya at pagkatapos ibinalik ang karangalan ng bilang isang tunay na anak. Sinabi niya sa kanyang mga utusan, isuot sa kanyang mamahaling damit, tanda ng karangalan. Suotan siya ng singsing, tanda ng karangalan. Suotan siya ng sandalyas, sapagkat dito makikita ang tunay na karangalan. At hindi lamang yun. Pinapatay niya ang matabang baka, pinatatabang baka, at nagkaroon sila ng kasiyahan. Sapagkat para sa isang amang nagmamahal at nagpapatawad, ang anak kong ito ay namatay, subalit muling nabuhay. At kung titignan natin, yung pagmamahal ng ama na yon ay binigay pa rin niya doon sa ikalawang anak. Sapagkat yung ikalawang anak ay ayaw pumasok nang malaman niya na tinanggap, pinatawad ng ama yung kanyang bunso niyang kapatid. Naroon yung pagiging arrogante na ikalawang anak. Naroon yung galit sa pangalawang anak. Subalit anong ginawa ng ama? Again, ginawa niya, sinalubong niya, pinuntahan niya sa labas yung kanyang anak na hindi dapat gawin ng isang ama doon sa kultura ng mga Israelita. Subalit anong ginawa ng amang ito? Nakiusap siya doon sa kanyang anak upang matanggap yung bunsong anak na nagbalik loob sa kanila. Minamahal kong mga kapatid, ito ang tunay, mapagmahal at mapagpatawad na ama. Yan ang ating Diyos Ama. Minamahal kong mga kapatid, tayong lahat ay nagkakasala. Sapagkat bilang tao, tayo ay mahina at lagi tayong nahuhulog sa kasalanan. Napakaganda ng halimbawang ito ng Ebanghelyo. Sapagkat tayo inaanyahan magbalik loob sa ating Ama. Magbalik loob sapagkat ang ating Ama ay nakahandang salubungin tayo, yakapin tayo, at patawarin tayo. Naririto yung guarantee niya na siya laging naghihintay sa atin. Na kung tayo man ay nagkakasala, ang ating Ama ay laging naghihintay sa atin upang tayo ay kanyang patawarin. Sa ating pagsisisi, minamahal ko mga kapatid, gayahin natin yung bunsong anak. Nang ma-realize niya yung kanyang nagawang kasalanan, agad ay sinabi niya, babalik ako doon sa aking ama. Tumayo siya at bumalik sa kanyang ama. Yun ang tunay na sincerity sa sarili ng tao na nais niyang magbago. Nais niya sa kanyang pagbabago ay makasamang muli ang kanyang ama. Hindi siya natatakot doon sa rejection na yun. Actually, gusto rin niyang magpakababa. Tapos sa kanyang pagpakababa ay sinasabi niya, ituring mo na ako na isa sa iyong mga upahan. Subalit ang amang ito ay hindi na niya pinakinggan kung ano pa yung sasabihin na inihanda ng kanyang bunsong anak. Kundi naroon agad ang pagkapatawad at pagtanggap. Ito ang garantiya sa atin na hindi tayo bibiguin ng ating Ama kung tayo magbabalik loob sa Kanya. At kung tayo man, minamahal ko mga kapatid, ang ating kasalanan ay hindi pagtulad doon sa halimbawa ng Ama upang tayo naman ang magpatawad sa ating kapwa. Sapagkat malimit ay tayo ang hindi nagpapatawad sa ating kapwa. Tayo ay hindi mapagmahal kuminsan. Tayo ay hindi mapagpatawad kuminsan. At dahil dito, inaanyayahan tayo, minamahal ko mga kapatid, na tumulad dito sa ating Ama, na sa bawat pagkakasala ng ating kapwa, tayo ay magpatawad, sapagkat tayo ay nagnanais din ng kapatawaran
sa ating mga nagawang mga kasalanan. Kung hindi tayo magpapatawad, minamahal ko mga kapatid, ito'y napakalaking pabigat at kasalanan sa atin. Sapagkat sa hindi nating pagpapatawad, ang pinaparusahan natin ay ang ating sarili. Sapagkat hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan sa ating sarili. At sa kabila nito, hindi tayo nagbibigay ng kapayapaan sa ating kapwa, sa ating kaaway. Hindi natin magagawa na katulad na bigyan ng tunay na kaligayahan, katulad na ginawa ng Ama sa bunsog yon, na siya ay nagbalik loob at ibinalik ang karangalan. Sa ating hindi pagkapatawad, hindi natin na ibibigay ang kapayapaang ito sa ating kapwa. At sila'y patuloy na nagdurusa sa kanilang sarili. Naroon ang tunay na kalungkutan sapagkat walang kapayapaan, walang pagmamahal. Sa panahon ito ng Kwaresma, minamahal ko mga kapatid, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon. Katulad ng sinabi ng bunsong anak, babalik ako sa tahanan ng aking ama. Doon ang mga katulong ay sagana sa pagkain. Sila ay hindi nagugutom, kundi naroon ang tunay na kaluwalhatian, ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kaligtasan. Sana ganun din, minamahal ko mga kapatid, magbalik loob tayo sa ating Ama, sa kanyang tahanan. Totoo nga na tayong lahat ay anak ng Ama. At dapat lamang na ang ating tahanan ay ang kanyang tahanan, ang kanyang kaharian. Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alinlangan, kundi lang magtiwala tayo sa unconditional, walang hanggang pagmamahal ng Ama. At ito'y gawin natin ngayon. Sinasabi nga sa Salmo, subukin ninyo at tingnan kung gaano kabuti ng Panginoon. Mayroon akong announcement pagkatapos ng blessing at ito ay yung mga schedule para sa Holy Week. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Minamahal ko mga kapatid, sana magbalik loob tayo sa Ama sapagkat siya ay mapagmahal at mapagpatawad. Tayo ay tatanggapin niya at tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan, ng tunay na kaligayahan. At tawa'y pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at na Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.